Sino ang hari ng mga superhero? Siya ang hari ng mga superhero. Maligayang pagdating sa pinakasikat na superhero variety show ngayon. Ang sino ang hari ng mga superhero? Siya ang ating bayani. Siya ang ating tagapagligtas. Paulit-ulit niyang iniligtas ang walang katapusang mga planeta. Sino ang hari ng mga superhero? Ako ang hari ng mga superhero. Balang araw. Magiging kasing galing din ako ng hari ng mga superhero. Boss, Parang awa mo na, boss. Ipagtanggol mo kami. ano? Ako ang boss. Hindi niyo ako boss. Ano bang nangyari? Boss, hindi mo na talaga maalala. Noong nakaraang linggo lang, pinalibutan kami ng isang grupo ng mga armadong magnanakaw. Kung hindi ka sumulpot para iligtas kami, boss, patay na sana kami ngayon. Anong armadong magnanakaw? Giyera lang naman yan ng mga gang nyo, di ba? Pero nung narinig mo kaming humihingi ng tulong, agad mo kaming sinagip. Dumating ako. Anong dumating ako? Iniligtas kayo. Ikapitong tuntunin ng bayani. Bawal tanggihan ng humihingi ng tulong, ano ba? Ha ha ha. Mga buwisit kayo, sa wakas nahuli ko rin kayo. Mga buwisit kayo, sa wakas nahuli ko rin kayo. Sino ka ba sa akala mo? Ako si Hiyaa. Walang hiya ka, dudurugin kita. Sino yan? Hindi ba? Hindi ba ang hari ng mga superhero yan? Wow, ang astig naman ng hari ng mga superhero. Payag ako, payag ako, payag ako, payag ako. Ginoong hari ng mga superhero. Fan mo po ako. Ako, HMPH. Huwag kang kabahan, I-ho. Sa katunayan, naghahanap ako ng mga taong may pambihirang kakayahan. Nakikita ko ngang hindi lang pambihira ang potensyal mo, kundi may busilak at matapang ka ring puso. Sakto, mayroon akong isang plano para sa mga ordinaryong bayani. Ano sa tingin mo, bata? Gusto mo bang patunayan ang halaga mo sa buong universo? Opo, handa po ako. Walang problema, Mr. Super King. Hinding-hindi ko po kayo bibiguin. HMPH, mga kabataan talaga. Aabangan ko ang ipapakita mong galing. Sumunod ka sa akin. Kalahok 777. Wow, sobrang astig naman ng spaceship ni Super King. Salubungin natin si Ain Victor. Pinag-aaralan ko pa rin ang mumurahin mong mga trick. Doktor, Bayin, bumalik ka na sa kumpanya mo. Sige na, senyorito. Salubungin natin si Yuna Oda. Buti naman at nagkasalubong tayo rito. Ikaw na salot na nanakit sa ate ko. At ngayon, salubungin natin si Charlie Mack. Hoy! Huwag na kayong mag-away. Kung gusto ninyong lumaban, doon kayo sa training room. Kuya, sakto ang dating mo. Dalian mo, pigilan mo nga sila. Oh, ano, napakahusay. Sobrang husay. Hindi pa nga opisyal na nagsisimula, ay nakakita na agad ako ng ganitong kasiglang pakikipag-ugnayan. Ako si Super King, ang tagapangasiwa ng inyong proyekto para sa mga ordinaryong bayani, ang inyong punong tagapagsanay sa mundo. Wow, si Super King nga talaga. Naniniwala akong kayong anim. Ang maingat kong. Piniling mga kalahok na may pinakamalaking potensyal. Sa susunod nating espesyal na pagsasanay, hahamunin ninyo ang inyong mga sarili. At ang magpapakita ng pinakamagandang galing sa huli, ay makakamit ang karangalang lumaban kasama ko. Inaasahan ko ang inyong galing.
Mga munting bayani. Malapit nyo nang maiintindihan kung ano talaga ang kapalit ng pagiging isang bayani. Maghihintay sa inyong lahat. Muli, maligayang pagdating sa espesyal na pagsasanay para sa hari ng mga superhero. Proyekto ng mga karaniwang bayani. At ngayon, magsisimula na ang ating unang pagsasanay. Ang pagsubok ng lakas. Napasimple lang ng patakaran. Gamitin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. At lampasan ang lahat ng inyong mga limitasyon. Ito ang magpapasya sa ibibigay na suporta para sa inyong mga susunod na pagsasanay. Ipakita ninyo ang inyong buong gilas. Bago ang pagsubok, hindi ba't dapat muna nating ayusin ang atraso natin sa isa't isa? Dapat kang humingi ng paumanhin sa ginawa mong pag-atake kay Charlie kanina. Walang sa isang pag-aaksaya ng enerhiya. Dr. Ain, sinasapawan ng emosyon mo ang matalinong pagpapasya mo. O mas tamang sabihin, natatakot ka lang na mabunyag ang iyong pisikal na kahinaan. Sa bagay, hindi naman lahat ay magaling sa ganyang mga simpleng laro. Presidente Victor, iyan ba ang sinasabi mong husay? Ang manood lang ng ligtas mula sa malayo. Ikaw na umaasa lang sa mga mekanikal na pagbabago sa iyong katawan. Gaano ka naman mas nakatataas sa mga simpleng laro ko? Saan man galing ang lakas? Basta't kaya mo itong kontrolin, masasabi mong sayo yan. Mas mabuti na yan kaysa sa mga taong hindi man lang kayang kontrolin ang sarili nilang emosyon. Tingnan mo, ang ganda niya. Magandang simula ito para sa mga kabataan sa ating pagsubok. Pinuri ba ako ng Superman King? Ako ba talaga ang pinupuri ng Superman King? Mukhang mas napalapit na naman ako sa Superman King. Subukan mo nga. Ikaw naman, doktor, ipakita mo naman sa akin ang mga matatalino mong laro. Manahimik ka nga. Ang matatawag mo bang talino ay ang pagpapatagal lang ng kontrata mo? Hindi. Dahil kahit papaano, ang lakas ko ay nagmumula sa sarili kong kaalaman. Hindi tulad mo na umaasa lang. Sa mga lumang pamana ng teknolohiya, Presidente Victor. Ang ganitong klase ng bastos na pagsubok ay hinding-hindi babagay sa aking marangal at eleganteng kagandahan. Nako, mahal na binibini. Paano naman namin hahayaang ikaw ang gumawa ng ganyang kagaspang na bagay? Lumayas ka nga sa harapan ko. Nako, napaka-cute na binibini. Bayan mo ako naman ang magtanggol sa iyo sa susunod. Heto na, panoorin ninyo ang aking walang katalong Rainbow Comet Strike. Ha ha ha. Sabi ko na nga ba, hindi pang malakasan ang katawan ko. Mabuti pa'y bumalik na lang ako ng mapayapa, at mag-focus na lang sa pagiging komedyante. Tapos na ang unang yugto. Nakalock na ang mga puntos at rango. Sa ngayon, si Charlie ang nasa pinakahuli. Abangan natin bukas sa pangalawang yugto. Kung makakabangon nga ba siya mula sa ilalim. Ngayon, sumunod ang lahat sa mga gabay. Bumalik na kayo sa inyong pahingahan para magpahinga. Bukas ay gaganapin ang pangalawang yugto ng pagsasanay sa lakas. Ay oo nga pala, bukas ay may darating na isang misteryosong panauhin. Dito mismo sa ating programa. Sana ay magpakitang gilas kayong lahat at huwag akong bibiguin. Haha, mukhang ako pa rin ang nangunguna. Sino ang hari ng mga superhuman? Ako ang hari ng mga superhuman. Sino ang hari ng mga superhuman? Ako ang hari ng mga superhuman. Sino? Ikaw pala yan. Kahapon, nakita kita. Sa isang kisap mata lang, lumipad ka na lampas sa likod ko. Ang bilis mo talaga. Haha, ayos lang kung ayaw mong sabihin. Basta, ang galing mo talaga. Sabay tayong magsumikap. Tutu, tutu, tutu. Hoy, anong ginagawa mo? Wala akong masamang intensyon, bitawan mo nga ako. Huwag mo akong hawakan, napakakaiba mo namang tao. Akala ko pa naman ay hindi ka nakakapagsalita. Oh, miss na, masarap ba ang tulog mo kagabi? Lumayo ka nga sa akin. Nasasabik ka ba sa kahangahangang pagpapakitang gilas ko ngayong araw? Magandang umaga, kuya. Ha ha ha. Sa wakas, nalaman mo rin kung gaano ka nakakainis. Kay aga-aga pa pero kitang-kita ko na ang sigla ninyong lahat. Talagang nakakabuhay ng dugo. Aking mga munting bayani, mangyaring kainin muna ninyo ang inihanda naming espesyal na pampalakas para sa inyong almusal. Matapos ninyong kumain, magsisimula na tayo sa pangalawang pagsubok, ang agawan ng bulalakaw. Ano namang kadiring bagay ito?
Hinding-hindi kakain ng isang tulad ko ng ganitong kadiring basura. Ito ay insect meat sauce at spexy steak. Espesyalidad ito ng planetang Tatooine. Nakarating na pala tayo rito. Ang sagwa ng lasa, ang sagwa, pero ang sarap, ang sarap. Masarap ba o hindi, kuya? Kumain ka na rin ng kaunti, huwag mong gutuman ang sarili mo. Aasahan ka pa namin sa mga susunod. Ang sagwa naman ng lasa ko. Binibining Yona, kumain ka muna kahit isang piraso nito. Paano ka naman makakaharap sa pagsubok ng walang laman ang tiyan? Umalis ka nga rito. Ilayo mo yan. Ayaw mo ba talagang kumain, maya-maya lang ay simula na ng pagsubok? Baka mahirapan ka ng husto. Matapos nating mag-almusal, magsisimula na ang ikalawang yugto ng pagsubok sa lakas. Ngayon naman, ating salubungin ang ating natatanging panauhin para sa pagsubok na ito, si Francisco. Ngayon naman, ating tanggapin para sa ating pagsubok, ang ating natatanging panauhin, si Francisco. Ang mga natatanging kabataan ng Zehay, mga bata, si Francisco ang aking inanyayahang punong opisyal ng pagsubok. Sa ikalawang bahagi ng pagsubok sa lakas, makikipagbuno kayo ng lakas ng kamay sa kanya. Basta't manalo kayo, maaari ninyong gamitin ang anumang paraan. Bibigyan kayo ng marka batay sa inyong ipapakita. Halika na, mga bata. Sino ang unang haamon sa akin? Binibining Yona. Nakikita mo ba yan? Isang matandang lalaki na may dalang thermos. Paano siya magiging katapat ko? Panoorin mo ako. Ako muna, Lolo. Bibigyan ko kayo ng bentahe. Isang kamay, hindi pala, dalawang kamay. Huwag kang iiyak kapag natalo ka, ha? Ay, oo nga pala, pwede ba akong uminom ng tsaa mo? Handa? Magsimula. Sige. Ha ha ha. Bata, hindi ganyan gamitin ang lakas. Ha? Aray, ang sakit, sobrang sakit. Naging kampante lang ako. Hindi pa nga sumisigaw nang magsimula, nagpuwersa na agad ang matandang ito. Malinaw na nandaya siya. TSK, parehong walang silbi ang dalawang mama na to. Ako naman ang tignan nyo. Hoy matandang hakluban, huwag mo nga akong titigan ng may mali siya. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong makatagpo nito. Mas mabuting matalo ka na agad. Handa na. Simula. Hoy, matandang hakluban, lakasan mo nga. Ilalabas ko na ang tunay kong lakas. Heto namang si Nene, may alaga rin kaming kuting sa bahay noon. Mas malakas pa nga ang kuting na iyon sa'yo. Ha 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 ha. Sino ang susunod na haamon kay Tiger Tooth? Ako naman. Paano naman ako? Bata. Sa laki ng mga kalamnan mo, hindi naman siguro yan pamporma lang, di ba? Humph, inaasahan ko ang iyong ipapakita. Paturo po, Manong. Magsimula na tayo. Ah, Ha? ah. Hindi mo nga binaygo ang matandang ito. Siyempre naman. Ahaha. Ha ha. Ha. Ah. Wow, napakatinding laban yun. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin niya nakuha ang panalo. Sino naman kaya ang susunod na haamon? Sige na. Ay, sandali lang po. Tungkol sa lakas niya. Ang napakatinding lakas na iyon, hindi ba't galing sa tsaa? Ito ay talagang isang laro na may napakalaking pagkakaiba. Dr. Ain, binabati kita sa iyong tagumpay. Mukhang tama nga ang hinala ko. Ang lahat ng lakas niya ay nagmumula sa kanyang tsaa. Kapag nakainom na siya ng tsaa, may kung anong bagay sa loob ng katawan niya na hindi malaman kung ano na gumagala ng parot part ito. Basta't mahawakan mo lang ang bagay na yon sa loob ng kanyang katawan.
Mawawala na siya ng pinagmumulan ng lakas, at magiging tulad na lang ng isang ordinaryong tao. Napaka-interesanteng hinala niyan. Ang pinakamahina ang utak sa atin. Ay sa wakas, nagamit din ang utak niyang puro muscles. Salamat sa leksyong ibinigay ng pagkatalo mo. Pero mukhang hindi ko naman kailangan ng payo mula sa isang talunan. Gusto mo bang magpaturo ng sikreto sa pagtatagumpay, Senyorito? Hindi ko kailangan ng mga madadayang diskarte. Ang marangal naman dirigmang si Ain. Mabuti pang bilisan mo, matanda ka. Napakahalaga ng oras ko. Heto na. Humanda. Gagawin talaga ng Senyorito ang lahat para lang manalo, ano? Tumahimik ka na lang. Humanda. Simula. Ang pagsubok ng lakas ay may dalawang yugto sa kabuuan. At dito na nagtatapos ang lahat. Tingnan naman natin ngayon ang mga ranggo. At ang nasa pinakahuli pa rin ay si Charlie. Ako talaga. Nakuha ko ba ang unang pwesto? Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong labis na pagmamahal. Kaya ako nakamit ang tagumpay na ito at nakuha ang unang pwesto. Mukhang hindi maisasali ng pampatawang lakas ng talahok na ito. Ayon sa patakaran, kailangang bigyan ng munting motibasyon ang talunan. Paano ito nangyari, Superman King? Bakit naging ganito? At pati ikaw na walang silbi ka. Ano, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Sinabi ko na sa simula pa lang na matatanggal ang sino mang matatalo. Sa totoong kahulugan ng eliminasyon, hindi ikaw si Superman King. Paanong magagawa ko ang bagay na iyon? Bakit? Dahil ito ang tunay na kalikasan ng larong ito. Proyektong mortal na bayani. Hindi. Sa tingin ko, mas angkop na tawagin itong arena ng luyin. Maligayang pagdating sa tunay na laro. Ngayon, gawin ninyo ang lahat para mabuhay. Hanggang sa huling tao. O kaya naman, maaari kayong magtulong-tulong ngayon para talunin ako. Pero hindi ko iminumungkahing gawin ninyo yan. Minamaliit ba tayo? Oo nga. Napakasimpleng mag-isip at napakapusok mo talaga. Ubod ka talaga ng hanggal. Mga munting bayani, hindi pa naman siguro kayo mamamatay sa lagay na yan, di ba? Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Kaya sumunod na lang kayo ng maayos sa susunod na laro. Sa loob ng inyong mga katawan, ay naitanim ko na ang aking mga nano, robot. Kapag sinubukan ninyong sirain ang aking laro, hindi ko na kailangang ipaliwanag pa ang magiging kahihinatnan niyan. Magpahinga kayong mabuti. Magsisimula ang pangalawang laro bukas. Pahalagahan ninyo ang mga natitira ninyong kasamahan. Pero ako, Ang isang eksperto na tulad mong labis na umaasa sa teknolohiya. Ngayon ay kontrolado na rin ng mismong teknolohiya. napaka-Iron Eco. Pareho lang naman tayo. Nawala na tayo ng isang kasamahan. Kailangan nating gumawa ng paraan ng magkasama. Mamamatay na ako sa gutom. May makakain ba? Masarap na pagkain. Teka, many akis na tito. Imposible to. Gutom na ako. Pagkain. Mukhang wala naman siyang masamang intensyon. Napakabilis ng metabolism ng katawan niya. Nakakagulat. Kailangan niya ng napakaraming enerhiya para mapanatili ang pambihirang regeneration na yan.
Kaya naman ganoon na lang katindi ang gutom na nararamdaman niya. Pansamantala, iyan lang muna ang tanging paliwanag natin. Normal naman ang takbo ng digestive system niya. Masyado pang ang mabilis at epektibo. Kakaubos mo lang ng pagkain sapat para sa 6 na tao. Lumalaki ka ba, ha? Tutal wala na rin naman kaming ganang kumain, kuya. May pagkain pa ba? Parang medyo gutom pa ako, eh. Saan ba gawa ang katawan mong yan? Saan ba gawa ang katawan mong yan? Base sa batas ng Conservation of Energy, ang enerhiyang pinapasok sa katawan niya ay lagpas na lagpas sa limitasyon ng katawan ng isang normal na tao. Ang tanging paliwanag lang ay, ang mismong kakayahan niyang hindi mamatay, ay patuloy na kumokonsumo ng napakalaking enerhiya. Ang pagkain ay pantawid gutom lang sa walang katapusang butas na to. Mukhang ang ganoon. Kung hindi siya patuloy na makakakuha ng lakas, magsisimula ng mawasak ang katawan niya. Pero pagkatapos mawasak, malamang nagagaling ulit ito. At kakailanganin niya ng mas marami pang lakas. Magiging isang walang katapusang siklo ito. Kailangan natin kumuha ng mas maraming pagkain para sa kanya. Paano naman natin gagawin yun? Aagawin din ba natin ang pagkain sa hapagkainan gaya ng ginawa niya? Tapos hahayaan nating tadteran tayo ng bala ng mga robot na bantay. Itataya ba natin ang buhay nating lahat para lang sa pabigat na to? Hindi siya pabigat, si Charlie siya. Kasama natin siya. At saka, hindi na siya namamatay ngayon. Baka ito na ang susi natin para labanan ng haring superhuman. Isang susi na hindi man lang niya kayang kontrolin. May pagkain pa ako rito. Kunin mo muna to. Mas may silbi siya kung buhay kaysa patay. Mukhang kailangan ng mas maraming panggatong ng Phoenix natin. Napaka-interesanteng pag-uusap naman yan. Kaya kung magbigay ng walang limitasyong pagkain. Ngunit ang kapalit, ang hirap ng susunod na pagsubok ng inyong pandama, ay tataas ng 50% dahil sa espesyal na traito kay Charlie. Kung payag kayo, pindutin ang berdeng pindutan sa dingding. Kung hindi, panoorin nyo na lang siyang mabulok sa harap nyo. Mabubuhay muli, tapos mabubulok ulit. Maaprobahan ito kapag nakuha ang higit sa kalahati ng boto. Kaya kung magbigay ng walang limitasyong pagkain, at ang kapalit nito, ang hirap ng susunod na pagsubok ng inyong pandama, ay dahil sa espesyal na traito kay Charlie. Kaya tataas ito ng 50%. Maaprobahan ito kapag nakuha ang higit sa kalahati ng boto. Sandali. Nababaliw ka na ba? Itataya mo ang buhay nating lahat para sa kanya. Isang grupo tayo. Kung mabubuhay tayo, sabay-sabay nating haharapin to. Mamatay ka mag-isa, tanga. Patawad. Ha? Kahit gaano kalakas ang kapangyarihan ko, galing pa rin yun sa kanya. Aba, talaga namang hindi ko inaasahan to. Mas may malasakit pala kayo sa isa't isa kaysa sa inakala ko. Ayos, haha, bukas na ang arena ng pagsasanay sa pagsunog ng taba. Lubos ninyong tamasahin ng sorpresang inihanda ko para sa inyo. Bukas na ang arena para sa pagsubok sa pandama. Lubos ninyong tamasahin ng sorpresang inihanda ko para sa inyo. Salamat sa iyo, Big Arrow. Salamat talaga. Pagsisisihan mo ang naging desisyon mo. Ang hanggal na si Ayn. Ay, hindi. Ang panuntunan sa unang yugto ng pagsubok sa pandama, makarating sa dulo. Ngunit tandaan ninyo, tumaas din ng 50% ang hirap nito. Sawang-sawa na talaga ako sa inyo, Hurricane. Para lang sa isang patay na tao, nagawa nyo pa talagang dagdagan ang hirap. Kuya, kaya ko namang mag-regenerate. Kung may mga patibong man, ako muna ang mauuna. Tulong. Mag-ingat kayo. Ulan ng mga sibat. Hoy, kung gusto mong mabuhay, walang oras para tumulala. Hoy, may humahabol na rin sa atin mula sa likod. Hindi tayo pwedeng huminto sa pag-abante. Bilis, lumabas na tayo rito. Hindi tayo pwedeng huminto sa pag-abante. Bilis, lumabas na tayo rito. Aktibo na ang energy matrix.
Mukhang nakahanap ng bagong putahe ang ating ginoong walang kamatayan. Pambihira, nakapasa talaga kayong lahat. Mas nagkakaisa kayo kaysa sa inakala ko. Ngunit hanggang dito na lamang kayo. Susunod na ang ikalawang yugto ng pagsubok sa pandama. Salubungin natin ang ating espesyal na panauhin para sa antas na ito. Ang pakpak ng paghuhukom, si Levi End. Ang labanang ito ay isang agawan para sa mga beacon. May 4 na beacon na nakatago sa buong arena. Hahabulin at papatayin ni Levi End ang sinumang may hawak ng beacon. Hanggang sa matapos ang countdown. Ang sinumang may hawak ng beacon ang siyang uusad. Ay, oo nga pala, may hawak ng isa si Levi End. Kung kaya ninyong talunin si Levi End. Magsisimula na ang 1 oras na countdown. Inaasahan ko ang inyong magiging laban. May mataas na enerhiya sa hilagang silangan 3 metro sa ilalim ng lupa. Isang dagsa ng mga zombie, napakarami nila. Ito na ba ang lugar? Kapag nakuha mo ang beacon, ibig sabihin ikaw na ang magiging target. Naging zombie na nga kayo, pero sinusundan niyo pa rin ba ako? Siguradong nandito yun. Kukunin ko lang at ibibigay ko sa'yo, pero sandali. Ha ha ha, malapit ko nang matapos ang paghatid nito. Saluhin mo, Miss Rena. Tulungan niyo ako. Huminto ka. AGH. Ika-6 na alituntunin ng bayani. Hinding-hindi ko hahayaang maapi ang aking mga kasama. Poprotektahan ko ang lahat. Bata, magaling ka nga. Pero hindi ko kailangang makipaglaban sa'yo. Kailangan ko lang makuha ang beacon at... Buisit kang bata ka. Sinabi ko na sa'yo, poprotektahan ko sila. Ikaw na lumalapastangan sa katarungan. Humanda ka sa paghuhukom. Ika-6 na alituntunin ng mga bayani. AGH. Huwag mong aapiin si Binibining Yuna. Ako.
Ililigtas kita. Kasama ka at ito ang kristal ng kapangyarihan ng aming tribo ng mga pusa. Dalhin mo rin ang pusa. Kung iyang sayo. At idaragdag pa ang talas ng aking pakiramdam. Baka sakaling matalo natin ang higanteng korporasyong ito. Kabinataan, ang lugar na ito ang aking sariling teritoryo. Inaamin ko, napakalakas mo. Alam mo ba kung bakit ako tinawag na diwa ng paghuhukom? Dahil ang una kong hinahatulan ay ang aking sarili. 1,000 taon na ang nakalipas. Hindi ko nagawang protektahan ang aking asawa. Nangako akong hahatulan ang lahat ng mapagpanggap na tagapagtanggol. Pagkatapos yun, ipinagbili ko ang aking kaluluwa sa Suprimong Hari. Ang mga kalahok na pumaparito ay watak-watak at lumalaban ng mag-isa. Walang itinira kahit isa. Lahat sila ay bumagsak sa ilalim ng aking espada. Ito ang bika ng aking puso. Halika, kung kaya mo itong durugin. Sa'yo na ito. Atensyon sa lahat ng mga kalahok. Wala nang 30 segundo ang natitirang oras. Malapit nang matapos ang laro. Atensyon sa lahat ng mga kalahok. Kulang sa 30 segundo na lang ang natitira sa oras. Malapit nang matapos ang laro. Mabuti naman, Miss Yuna. Naging sulit ang lahat ng pinaghirapan natin. Charlie, kahit medyo corny ang mga biro mo, pero Nanalo ba si Kuya Muskulado? hoy, bilis, hawakan mo muna to. Noong araw na pumanaw ang ate ko, ikaw ang nagpatawa sa akin. Sapat na yun sa akin. Miss Yuna. At tsaka, tungkol naman doon sa pulang pindutan, pasensya ka na talaga, Tapos na ang laro. Tanggal ang mga talunan. Ha 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 ha. Umalis ka rito. Dakilang pusa, maawa po kayo. Alam mo namang pagpapakamatay ang ginagawa mo, di ba? Sabi ng nanay ko, kapag umiiyak daw ang isang tao, lumuluha rin ang mga bituin. Pero tingnan mo, kumikinang pa rin ang mga bituin. Sabi nila, nagiging liwanag ang mga pumanaw na. At pinapanood tayo mula sa itaas. Bakit ka nga pala nandito? Hindi ka naman taga-planetang ito, di ba? Sa totoo lang, sikat akong komedyante. Dinala ko pa nga ang buong circo ko para magtanghal sa kalawakan. Sige na nga. Sa totoo lang, tagalinis lang ako na nagpapatawa sa circo. Dahil walang may gusto sa mga biro ko. Kaya iniwan nila ako. Sumama ka sa akin. Sa wakas, nabusog din ako. Ngayon lang ako nabusog ng ganito sa buong buhay ko. Hindi ka pa ba nabubusog kahit kailan noon? Bata pa lang ako, mag-isa ko nang binubuhay ang sarili ko. Lahat ng circo, nagrereklamo na napakalakas ko raw kumain. Paborito ng ate ko ang manood ng circo. Kung ganoon, sa susunod, magtatanghal ako para lang sa kanya. Pumanaw na siya. Pero salamat dahil napatawa mo ako ngayong araw. Doon ko lang unang nalaman na, mas mahalaga pala ang magpatawa ng tao kaysa sa mabusog.
Huwag kang mag-alala, siguradong ililigtas natin siya. Grabe, ang drama naman yan, nakakaantig ng puso. Pero ngayon, hindi man lang natin alam kung nasaan tayo. Ililigtas ko siya, HMP, Tara, sabay na tayo. Ang damdamin talaga ang pinakamabisang pain. Nasa pwesto na ang mga pyesa. Magsisimula na ang laro. Ililigtas ko siya, hahaha, napakaantig naman, nakakaiyak. Pero kailangan pa ring magpatuloy ang pagsubok. Ah, ah. Magsisimula na ang pagsubok sa talino. Kailangan mong harapin ang iyong nakaraan upang makatungo sa hinaharap. May lilito na mga lumulutang na buzzer platform sa loob ng arena. Magsimula, kapag tumunog na ang buzzer, tumakbo kayo ng buong lakas patungo sa buzzer platform. Pindutin ang buton para sumagot. Kombinasyon ito ng talino at lakas sa pakikipaglaban. Napakapatas nito. Unang tanong, ang pinagmulang planeta ni Mike, bakit ito nagbago mula sa pagiging planeta ng boses at naging planeta ng basura? Magsimula. Matapos ang isang simpleng digmaang interstellar, nagkasundo at lumagda ang mga malalaking kapangyarihan sa isang kasunduan sa pagtatapon ng basura. At itinalaga ang planetang Lion bilang opisyal na tambakan ng basura, dahil masyadong mahina ang mga tao sa planetang iyon, at wala silang kakayahang lumaban. Tama ang sagot, karagdagang 2 puntos. Simulator. Ha 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 ha. Ah. Ah. Nailigtas ko na naman ang isa pang planeta. Hindi dahil sa mahina tayo, kundi dahil naniwala tayo sa mga kasinungalingan ng mga bayani. Ikalawang tanong, noong unang beses na makaharap ni Charlie ang batikang komedyanteng si Molière, ano ang pinakamahalagang aral na natutunan niya? Charlie, tabi, akin ang tanong na ito. Angko, medya ay para pansamantalang kalimutan ng mga taong nagdurusan na sila ay umiiyak. Tama ang sagot, karagdagang 2 puntos. Simulator. Alam ko na marami sa inyo ang naging masama ang araw ngayon. Ha 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 ha. Sige, tumawa kayo. Sapat na iyon. Ha ha ha, payaso. Ah, isa pa. Kaya pala pwedeng makakuha ng pagkain sa pagpapanggap na payaso. At ang tawa ay nakakapawi ng sakit. Ikatlong tanong. Bakit nga ba minsan nang nabigo sa misyon si Oda Koto? Magsimula na kayo. Kung gusto ninyong sumagot, lampasan muna ang dead crab. Si Anying ang unang nakapindot. Maaari mo nang sagutin. Batay sa pagsusuri ng mga hawak nating datos, bilang isang ninja si Oda, dapat ay 100% ang tagumpay ng kanyang mga misyon. Maliban na lamang kung ang target ng misyong iyon ay isang taong hindi niya kayang saktan. Tumpak. Dagdag na 2 puntos sa simulator. Oda, si Chen Zhenjia ay isang sanggol pa noon. Hindi siya isang banta. Isang kahinaan ng emosyon. Ganap na naka-install. Ikaw nga. Ako, pinalaya ko siya, dahil sa sanggol na iyon. Hindi, kailangan kong tapusin ang aking misyon. Sabi ni Ina, malinaw na isinaad sa protocol ng proteksyon ang target natin. Mahusay. Napatunayan mong kayang supulan ang emosyon. Ngunit hindi ito tuluyang mabubura. Ngunit ang mismong kontradiksyong ito sa pagpatay ang hinahanap ko. Ika-4 na tanong, tita, noong mamatay ang kanyang mga magulang, habang ang temporal field generator ay, ano ang muling pangkat ng datos na naitala? Handa. Magsimula. Si Anying ang unang nakapindot. Maaari mo nang sagutin.
Ang huling pangkat ng datos ay ang pag-lock sa coordinate ng temporal system. Buhay pa ang mga magulang at may signal pa ang kanilang vital signs. Ngunit sila ay puwersahang kinaladkad ng robotic arm ng Victor Corporation. Palabas mula doon. At ang temporal field ang naging sanhi ng kanilang kamatayan dahil sa backlash ng enerhiya. Tumpak ang sagot. Dagdag na 2 puntos sa simulator. Ang teknolohiya sa pagmamanipula ng panahon ay dapat manatili sa ating mga kamay. Tungkol naman sa dalawang siyentipikong iyon, isa lamang iyong aksidente. Normal lang ang ganoon. Ama, para sa huling tanong. Bakit sa lahat ng nilalang sa buong Sansinukob, ay kayong 6 ang napili? Handa na. Magsimula. Kami. Pinili mo kami, hindi dahil kami ang pinakamalakas sa kanikanyang larangan, kundi dahil kami ang pinakapuno ng kontradiksyon sa aming sarili. Si Mike, nasa kanya ang pinakapuro at banal na kapangyarihan. Pero naniniwala siya sa pinakawalang malay na mithiin, na ang lakas ay dapat gamitin sa pakikipaglaban. Pero ginagamit niya lang ito para manggalaga at magprotekta. Si Victor, hawak niya ang pinaka-advanced na teknolohiya. Pero pasan naman niya ang pinakasinaunang kasalanan ng kanyang pamilya. Dapat sana'y nagpalaya sa kanya ang teknolohiya. Pero siya pa ang naging tagapagmana ng pamilya. Si Charlie, taglay ang pinakamatatag na buhay. Pero namumuhay ng pinakaaba at naghihikahos. Ang pagiging immortal ay dapat na isang biyaya. Pero para sa kanya, isa lamang itong sumpa. Si Oda, siya ang pinaka-perpektong makina sa pakikipaglaban. Pero palaging may 0.3 segundo na pagkaantala sa pinaka-kritikal na sandali. Ang isang mamamatay tao ay dapat walang awa. Pero tila may kung anong nilalabanan sa loob niya. Si Yuna, may pinakatalas na pandama. Pero nalunod naman sa pinakamalalim na puot. Ang pandama ay dapat sana'y nagpapakita ng katotohanan. Pero nabulag lang siya nito dahil sa paghihiganti. At ako naman. Taglay ang pinakarasyonal na pag-iisip, pero nakakapit sa pinaka-imposibleng pangarap. Ang agham ng makina ng panahon ay dapat nakabatay sa mga patunay. Pero naniniwala pa rin ako na babalik ang mga pumanaw. Haring superhuman, hindi mga kapangyarihan. Ang kinokolekta mo, kundi ang pagsabog ng potensyal na dala ng matitinding kontradiksyong ito. Ang sakit, ang pagtataksil, at ang pangungulila. Ang mga kontradiksyong ito ang nagpapasabog sa aming mga limitasyon. At ang pinakalayunin mo ay mahanap ang taong sa gitna ng ganitong matitinding salungatan, ay mananatili pa ring tapat sa kanyang sarili, dahil ang ganoong uri ng tao lamang, ang makakayanan ng tinatawag mong ebolusyon. Tama. 2 puntos para kay Ayn. Hindi sa mas naniniwala ka sa katotohanan kaysa sa inaakala ko, Ayn. Bilang gantimpala, sa ikalawang pagsubok, nakuha mo ang trono. Pero hindi bilang hari ng kapangyarihan, kundi ang hari na dapat magtanggol sa lahat ng tao. Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo rin agad. Huwag mong sabihin, siya ang tanyag na matematikong si Silas. Hindi ba namatay na siya 300 taon na ang nakalipas? Kilala mo siya. Nanatili ka rito ng 300 taon. Isa siyang alamat sa mundo ng akademya. Siya ang pinagmulan ng bawat revolusyong pang-teknolohiya. Walang aklat ng kasaysayan ang hindi bumabanggit sa pangalan niya. Pero bakit siya konektado sa Supremong Hari? Ganoon pala ang tingin sa akin ng mga susunod na henerasyon. Ngunit sa kasalukuyan, ako na si Silas ang mata ng Loika.
Ang pinakahuling sikretong formula na hinahanap ko buong buhay ko, ay nahanap ng Supremong Hari. Kaya naman, binigyan niya ako ng walang hanggang buhay. At ipinasok ang aking kamalayan sa quantum chess matrix na ito, sa loob ng 300 taon. Ginawa kong kawal ang loika, at bantay ang lakas ng komputasyon, upang pamunuan ang patay na larong ito ng chess. Kung gusto mong magpatuloy, kailangan mo, sa larong ito ng chess gamit ang mga totoong tao. Durugin ang isip ng iba gamit ang sarili mong talino. Ngayon, Iya, gawin mo na ang iyong unang tira. Charlie, sumulong ka. Piyon mula D2 patungong D4. Piyon mula D5 patungong D4. Ayon sa kalkulasyon ng posibilidad, mapapataas mo ang tsansa ng pag-atras ng puting reyna para magdepensa patungong 79 at 31%. Gutom. Sobrang gutom. Katawang walang kamatayan, pawili-wili. Nagbago ang variable. Muling nagkalkula. Mike, protektahan mo si Charlie. Victor, nako. Lintik, makukuryente ba tayo kapag hindi natin sinunod ang utos ng hari? Obispo mula C8 patungong C4, pinupuntirya ang puting reyna. Tore mula A8 patungong A4, inaatake ang walang bantay na piyon. Mike, bumalik ka para magdepensa. Victor, dahil sa sarili mong desisyon, mamamatay na naman si Charlie nang dahil sa'yo. Isang galaw na direktang nagbanta sa itim na hari. Hindi ko kailangan ng hanggal mong utos. Tumas ang variable ng emosyonal na salungatan. Muling tinatasa ang antas ng panganib ng kaaway. Kawal sa A8 patungong F7, puntirya ang puting reyna. Ang kabayo sa B8 patungong C6 para simulan ang pag-atake. Ang obispo mula H8 patungong D8, naghahanda ng lumipat ng posisyon. Ang bawat hakbang niya ay pinupuwersa tayong pumasok sa nakahanda niyang patibong. Takbo, Xiaotian, dali, Xiaotian, 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 ano ang ibig sabihin nito? Tulungan mo si Mike, bilis. Heheheha. Haha, si Mike ang unang alay para sa puting reyna. Bumaba ang posisyon ng puting reyna. Xiaotian, iabante ang kabayo ng isa patungong F3. Ipagtanggol ang buong linya, Obispo Victor. Mula G1 patungong G3, ang tore ni Dugo sa A8. Nag-aaksaya lang kayo ng oras sa mga zombie na yan. Direktang salakayin ng puting hari, check. Charlie, isa lang siyang kawal. At saka, hindi siya basta-basta mamamatay. Hi. Unti-unti nang lumalamig ang kanyang pakiramdam. Nakaharap na naman tayo sa isang mabigat na pasya. Sinalo ng puting reyna ang pinsala para sa hari, sa halip na ang kawal. Hindi ito ang pinakalohikal na hakbang. Bakit pumili siya ng ganoong katangahan? Ngayong malubha ang sugat ni Mike, nabawasan tayo ng isang mandirigma. Pero pinanatili niya ang pag-asa nating patuloy na lumaban. Makinig kayong lahat. Kailangang magpalakas muna ni Mike. Lilipat muna tayo sa depensa. Xiaotian, iusod ang kabayo mula F3 patungong D4 para protektahan ang hari. Victor, mula G1 patungong G3 para patatagin ang sentro. Charlie, magpalakas ka muna sa kinalalagyan mo. Ang pagdepensa ay pagkaantala lamang ng kamatayan. Patungong H8 hanggang H1, check. Ang obispo patungong C4 habang ang C6 ay direktang nagbabanta sa D4. Ito ang pinakamagandang hakbang para sa puting reyna. Gagamitin ko ang aking tore para harangan ng tore nila. Xiaotian, harangan mo gamit ang kabayo. Charlie, saluhin mo ng katawan mo. Hindi na maaari pang maulit ito. Magtiis lang tayo hanggang sa mailigtas natin ang binibini. Isagawa. Isagawa. Ito na ang pagkakataon, oras na para lumaban tayo pabalik. Mike, kaya mo pa bang gumalaw sa lagay ng sugat mo? Kaya ko. Sige, Mike, iabante ng 3 hakbang patungong G7. Diretsyong tinutugis ang Black King, Xiaotian. Mula D4 hanggang F5, magsagawa ng double check. Ang bilis ng kanyang ganti ay lampas sa inaasahan. I-activate ang protocol sa depensa. Ito ang amoy ng mahal na Binibini. Si Binibining Yuna iyon. Nandito sa malapit si Binibining Yuna. Makinig kayo, kritikal ang susunod na 3 hakbang. Una, si Victor, mula GC3 hanggang C8 upang pigilan ang Blackrock. Pangalawa, ang Knight ni Oda, mula F7 hanggang G7 upang bantaan ang Black King. Pangatlo, ang Queen ni Mike, mula G7 hanggang H8 upang isagawa ang checkmate. Pinaganya ng kanyang matalas na queen ang pinakahuling. Protocol sa depensa. Si Binibining Yuna nga. Si Binibining Yuna.
Binibining Yuna. Binibining Yuna. Ako ito, si Sally, tingnan mo ako. Ang Black Queen, si Yuna. Isang taong may pambihirang bilis at talas ng pandama. Kontrolado rin siya ng protocol para sa lubos na pagsunod. Tapusin na natin ang larong ito. Napakahina ng kanyang mga vital sign. Ngunit ang lakas ng enerhiya ay nakatutok sa kanyang utak. Nagtagumpay na ang Super King sa pag-reset sa kanya. Habang patuloy na sinisip-sip ang kanyang kakayahan, ginawa siyang isang purong sandata para pumatay. Kaya, anong pinakamagandang desisyon, Xiaohe? Ipunin ang lakas natin at tapusin na siya. Doon tayo mananalo sa laro. Anong sinabi mo? Si Yuna yan, kasamahan natin siya. Sa ngayon, isa lang siyang pyesa sa laro. Isang hadlang. Kung papairalin mo ang emosyon, lahat tayo ay mamamatay rito. Napakahangal mo, tita. Bawiin ang utos na yan. Kinakalkula ni Silas ang limitasyon ng ating pagkatao. Kung pipiliin nating isakripisyo ang ating kasamahan, mahuhulog tayo sa isa pang plano niya at ng Super King. At magiging mga malamig at sunod-sunurang produkto lamang. Ngunit kung hindi natin siya isasakripisyo, ituturing tayong bagsak at tuluyang itatapon. Wala na ba talagang ibang paraan? Sa huli, bitagin ang king. Linisin ang lahat ng hadlang sa daanan. Huwag na, Xiao Qing. Pakiusap. Gumising ka na. Pitong beses namatay si Xiongda Charlie para lang mahanap ka. Sa tuwing nabubuhay siyang muli, nanginginig siya sa matinding sakit. At sa tuwing bumabangon siya, ang unang sinasabi niya, ay palaging, nasaan ang Seniorita? Ang pagkaing ibinigay mo sa kanya. Ang itinuring niyang pinakamahalagang bagay sa buong buhay niya. Sabi mo, ipaghihiganti mo ang ate mo. Nasa pinakatuktok ng barkong ito ang iyong kaaway. Papayag ka na lang ba na maging isang sunod-sunurang papay? Tingnan mo ako, Yuna. Tingnan mo gamit ang sarili mong mga mata. Hindi ang salaming ibinigay sa iyo ni Chao Renwang. May interference sa emosyonal na resonance. Muling kinakalibrate. Protocol sa pag-iwas. Kainin mo ako, at ipanalo mo ang labang ito. Kailangan nating magpatuloy para makalapit. Pandaigdig. Ang maling ekspresyon ay hindi ganap na lumihi sa pinakamainam na solusyon. Imposible. Masdan ang maningning na nilalang lumampas sa hatol ng buhay at kamatayan. Charlie, ngayon na. Ito ang sariling desisyon ni Yuna. Para sa kanya, at para na rin sa ating lahat. Salamat, Charlie. Imposible. Nalampasan ng kontradiksyon ng Loika, binabago ang kwentong tumagal ng 300 taon. Ginawa ko ang lahat para maging isang digital na modelo ang buong universo. Ngunit nagkamali ako sa pinaka-fundamental na variable. Tama ka, Iya. Kinokolekta ni Chao Renwang ang mga kontradiksyon. Pero maging siya ay natatakot din. Sa lakas na isisilang kapag tuluyang pinag-isa ang mga kontradiksyong ito. Ang kapangyarihang iyon ay kayang dumurog sa anumang buwad na dula. Natanggap ko ang kanyang kaalaman. Hindi kailanman makakabuo ng bagong sagot ang aking mga formula. Marahil, ito ang tunay na landas ng pagsasanay. Napakagaling, tunay na napakagaling. Isang tagumpay na lumagpas sa Loika. Nagawa mo talagang talunin ng isang babae. Isang napakaklasikong tunggalian sa dula. Magpahinga na kayong mabuti, lahat kayo. Hindi pa tapos ang oras. Sa tingin ko, matatapos ang swerte nyo sa susunod na silid. Ikaw yon, hindi ba dahil sa'yo? Seniorita, may maling akala lang. Ikaw ang ninjang iyon. Ang mamamatay taong iyon. Ikaw ang pumatay sa kapatid ni Seniorita Yuna. Ikaw ang pumatay kay Seniorita Yuna. Charlie, kumalma ka. Bitawan niyo ako, siya ang pumatay sa kapatid ni Seniorita Yuna. Siya ang nagdala ng lahat ng ito. Papatayin ko siya. Mukhang hindi na natin kailangang pag-usapan pa kung sino ang traitor. Para sa kaligtasan ng grupo at para maging mabilis ang ating susunod na pagkilos. Iminumungkahi ko na alisin na natin ngayon pa lang ang panganib na ito. Ibaba mo ang iyong sandata, bago natin malaman ang buong katotohanan. Walang sino mang pwedeng manakit sa kasamahan natin. Kasamahan, Mike, dahil sa kawalang muwang mo kaya namatay si Yuna. At ngayon, gusto mo pa ring protektahan ng killer na malinaw namang kinokontrol ng haring superhuman. Tingnan mo nga ang itsura niya. Hindi man lang niya kayang ipagtanggol ang sarili niya, hindi ko maalala. Nasa mga record ng misyon ng planetang Alimo, at ang mga alaala sa utak mo. Teka,
ang target mo, pero hindi mabasa ang mga datos ng alaala sa buong proseso. May maling bahagi na sapilitang pinatungan at hinaranggan. Ibig sabihin nito, malamang na binago o binura ang mga alaala mo. Mas mapanganib yun. Ang isang artipisyal na sandata na hindi man lang makontrol ang sarili, ay parang bambang sa isabog anumang oras kapag nanatili sa tabi natin. Protektahan ang mga kasamahan, error sa utos. Pero bakit tayo makakatagpo ng ganoon dito? Ay nako, napakagandang kaguluhan naman sa loob nyo. Pero ang mga personal na galit, ay isang tabi nyo muna. Naihanda na ang entablado para sa susunod na pagtatanghal. Maligayang pagdating sa Gailo Land. Sana ang maikling paglalakbay kanina, ay nakapagpagaan ng inyong pakiramdam. Ang tema para sa pagsubok na ito ay swerte. Napakasimple lang ng mga panuntunan. Pumunta kayo sa nagniningning na labasan sa tapat, at makakalampas na kayo. Pero bawat makulay na sahig sa ilalim ng mga paa ninyo, may isa sa bawat 3 tsansa na maging patibong. Kapag natapakan ninyo, mahuhulog kayo kagad. Bakit? Ano sa tingin nyo? Sa bagay, wala pa namang turistang nakabalik para mag-iwan ng komento. Sana'y swertehin kayo. Lubos na random ang pagkakaayos nito, imposibleng hulaan. Masyadong malakas ang interference ng magnetic field na ito. Hindi ito isang math problem. Purong swerte lang ang kailangan dito. Mukhang sa pagkakataong ito, kailangan nating umasa sa sarili nating swerte. Sana'y swertehin kayong lahat. Huwag padalos-dalos. Dapat tayong mag-isip ng paraan ng magkakasama. Mas malaki ang panganib kapag nagkahiwa-hiwalay tayo. Pero kapag magkakasama tayo, mas marami ang madadami kapag may nakatapak sa patibong. Mas mabilis at epektibo kung kikilos tayo ng mag-isa. Bakit? May natuklasan ka ba? Walang sinusunod na pattern. Parang nagpapagulong lang tayo ng dice. Naiwasan niya ang 67% ng mga mapanganib na lugar na minarkahan ko. Hindi ito isang nagkataon lang. Charlie, nararamdaman mo rin, di ba? Alin ang ligtas? Medyo kulang sa hangin dito, at mabaho ang amoy. Nakakatawa, kutob ba ng zombie yan? Isang kawili-wiling katangian. Kung ganoon, gamitin natin yan. Kanselahin na agad ito. Umapaw at naging magulo na ang magnetic field. Na-trigger na ang mga patibong. Mabilis ang tibok nito at talagang hindi mahuhulaan. Gulo-gulo na, nagkagulo-gulo na ang lahat. Hindi ko na maramdaman. Nag-iba ang tugtog. May pattern ng lumitaw sa daang iyon. Wala nang oras para mag-alinlangan, sumunod kayo. Sa totoo lang, kuhang-kuha niya ang ugali ko noong bata pa ako. Mukhang may nagpadaya ng kaunti ng palihim pero walang problema. Hindi pa inihahain ng pangunahing putahe. Ang tunay na biro ng tadhana. Ang Empress ay naghihintay sa inyo sa loob, pasok na po kayo. Mga mapapalad kong panauhin. Mga kasapi ng Radisson Academy, pati na rin ang mga panauhin mula sa iba't ibang lahi ngayong gabi. Maligayang pagdating sa sukdulang pagsubok na magpapasya sa inyong kapalaran. Ang palabas, Ginoong Morir, ang nakatutuwang dawes mula sa telebisyon. Akalain mong mayroon pala kaming ganito ka-espesyal na tagahanga. Kaya naman, bilang pasasalamat sa pagmamahal mong ito na lumampas pa sa kalawakan. Ikaw ang tatayo bilang espesyal na bida ngayong gabi. Gampanan mo ito, mapalad o kapaspalad na kabataan. Laktawan na natin ang mga walang kabuluhang arte. Sabihin mo na lang agad ang mga patakaran. Kung gayon, ang pangalan ng laro, Russian Roulette, Rhapsody ng Kapalaran. Napakasimple lang ng patakaran. Ang baril na ito ay may 6 na bala. Sa bawat round, cocker-gun ko ito ng 1 hanggang 5 bala ng kapalaran. Hindi ka mamamatay kapag nataman ka nito, pero direkta nitong hihigupin ang lahat ng swerte mo. Kaya sa mga susunod na araw, ang habulin ng malas at mabulunan sa sariling laway ay magiging maliit na bagay na lang, ha? Sa larong ito, ang isang panig ay ako na nakapiring ang mga mata, at ang kabilang panig naman ay kayong 5 bilang iisang koponan. 5 laban sa 1, parang hindi yata patas yan. Huwag kang magmadali, matalinong ginang. Upang maging mas kapana-panabik at madrama ang laro, nagdagdag ako ng 2 pagpipilian. Bago magsimula ang bawat round, maaari kayong magkasundong humingi ng bentahe, para mabawasan ko ng 1 bala ang ikakarga ko sa round na ito. Ngunit ang kapalit, ang sino mang pumili ng bentaheng ito, ay kailangang mag-isang dumaan sa aking mental na pagpapahirap sa buong round. Tiyak na hindi mo magugustuhan ang pakiramdam na yun. O kaya, isa sa inyo ay pwedeng magtaas ng taya, at piliing makigulo sa peligro kasama ko. Pagkatapos mong magpaputok, maaari mo akong barilin ng 1 pang beses.
Pero kapag ako ang tinamaan sa round na yun, ang taong nagtaas ng taya para sa akin, ay sasalo sa kalahati ng epekto ng sip-sip malas. Magpapatuloy ang laro hanggang sa ang isang panig ay hindi na makalaban o sumuko na. Kapag kayo ang nanalo, makakaligtas kayong lahat. Kapag ako naman ang nanalo, kukunin ko ang swerte ng dalawa sa inyo ng random bilang souvenir. Ang paghingi ng bentahe ay magpapahina sa kalaban. Pero kailangang may magboluntaryong sumalo sa mental na atake. Hindi tiyak ang peligro. Ang pag-ipit ay para paghatian ang pinsala. Pinakamataas ang tsansa ni Suga Oning na matamaan siya. Ang plano ay ipunin ang lakas sa simula. Gumamit agad ng mabigat na atake para gumawa ng matinding pinsala. Para mabawasan ang mga round. Para mapababa ang panganib sa cooldown ng mental attack. Pero kulang pa ang datos natin sa mental attack. Ang Miss Fortune Draw ay parang pakikialam sa probabilidad. Maaari nitong maapektuhan ang lahat ng susunod na pagsubok na mas nakamamatay. Ginoong mo yun eh. Mukhang medyo pagod kayo. Haha, pagod, ang pinakasukdulang lakas ng isang mahusay na komedyante. Ay ang gawing tawanan ng pagod para mapasabog ang buong paligid. Bata, may talento ka. Ngayon, para sa unang eksena, hulaan mo kung ilang bala ang ikinarge ko. Ano ang una ninyong pipiliin? Ipitin siya para madagdagan ng tsansa ng pag-atake sa kanya. Ang mas ligtas na paraan ay magparaya. May tiwala ako sa Brain Shield device ko. Ako na ang sasalo nito. Pipiliin namin ang magparaya. Matalinong pas siya. Sino ngayon ang tatanggap sa aking pambungad na biro? Pampainit pa lang to. Sino ngayon ang tatanggap sa aking pambungad na biro? Ako muna. Ha ha ha. Kahanga-hanga ang tapang mo. Pampainit pa lang ito. Kayo naman. Ipit. S-class na excitement. Hindi masama, napakatapang mo. Ngayon, para sa susunod na round. Tahimik ka lang kanina pa. Natatakot ka ba sa larong ito? O may iba ka pang pinakikinggan? Tinitingnan ko ang pocket watch mo. Ang tunog ng pagtakbo nito ay katulad ng sirang lumang orasan sa alaala ko. Maaaring doon nanggagaling ang lakas niya. Ay ito, ang larawang ito. Ito ba ay ang ikapitong sektor ng Charlie? Ang bata sa tapat ng ampunan ay siya nga talaga. Oo, iniwan nga kita. Noong panahong iyon, may nakabangga akong mga taong hindi dapat kinakalaban. Kung isasama kita, walang makakaligtas sa ating dalawa. Ang ampunan ng pinakamagandang lugar na nahanap ko para sa iyo noon. Ngunit nalaman ko kalaunan na nawasak ang lugar na iyon. Akala ko na wala ka na. Tapos na ang dramang pampamilya. Kaya, ang numero unong komedyante ng Kalawakan ay nagtatrabaho rin para sa hari ng mga super. Para saan? Para mahanap ang kanyang anak? Napakakatawa. Hindi. Kundi para iligtas ang kanyang ina. Ang asawa kong si Lia, ang nanay mo. Nagkaroon siya ng sakit na pagkatuyot ng bituin. Isang malubhang sakit sa antas ng kanyang mga gene. Inubos ko na ang lahat ng yaman ko. Hinanap ko na ang lahat ng sikat na doktor sa buong Kalawakan. Pero wala akong nagawa kundi ang panoorin siyang manghina ng manghina. Hanggang sa lumitaw ang hari ng mga super. Sinabi niya na basta't pamunuan ko ang pagsubok na ito ng kapalaran para sa kanya. Gagamitin niya ang naipon niyang teknolohiya ng katas ng buhay para pagalingin si Lia. Naniwala ako sa isang bayaning nagligtas sa napakaraming planeta. Sa kanyang pangako, kumapit ako sa kanya na parang ito na ang huli kong pag-asa. Kailangan kong tapusin ang pagsubok na ito para maligtas si Lia. Nangako siyang gagamutin niya ito kapag natapos na ang pagsubok. Oo, pagkatapos ng larong ito. Kaya patawad, anak. Ako'y. Kaya itutuloy mo pa rin ito. Gagamitin mo ang baril na iyan para nakawin ang swerte ng mga kaibigan ko na maaaring pumatay sa kanila, para lang sa isang pangakong baka naman kasinungalingan lang pala. Wala akong ibang pagpipilian. Hindi na makakapaghintay pa si Lia. Hoy, Moliere, sumusobra na ang drama ninyo, ha? Hindi pa tapos ang kontrata mo para magtanghal. O baka naman gusto mong matanggap ngayon din ang ulat tungkol sa life support ng asawa mo, na nagkaroon daw ng aksidente sa regular na pag-aayos. Ituloy ang laro, ituloy ninyo iyan. Kalahok na Moliere, huwag ka nang magpaloko sa kanya. Hindi niya kailanman tutuperin ang kanyang pangako. Alam kong maaari niya akong lokohin. Pero hindi ko maintindihan, walang ibang mapagpipilian sa round na ito na isa sa 10,000. Pumili kayo ng isang tao na sasalo sa balang ito. O kaya na may basta na lang akong magpapaputok ng walang pinipili. Charlie! Ikaw. Hindi ba't gusto mong malaman kung paano ko nalampasan ang labirinto? Hindi dahil sa swerte, kundi dahil hindi ako mamamatay. Kahit man lang ang baril na ito, hindi ako kayang patayin.
Kung walang bala ang baril sa pagputok mo, itutuloy natin. Pero kung may bala, gagamitin ko ito para higupin ang kamalasan niya. Sa iyo naman ang bagay na ito. Sigurado namang magagawa mo yan, hindi ba? Hindi maaari, Charlie, hindi pa natin alam ang kapangyarihan ng pocket watch na yan. Hindi natin manghuhulaan ang mangyayari kapag sumobra ang kamalasan. At isa pa, paano naman kakayanin ng katawan mo ang ganoong karaming kamalasan? Huwag na nating pag-usapan yan. Walang mareresolba dyan. Salamat sa inyo. Kahit na madalas tayong magutom. At palaging nabubugbog ng tadtad. Pero sa mga panahong ito, pakiramdam ko ay hindi na ako gaanong nag-iisa. Nakaalis na si Binibining Yuna. Ngayon, ako naman ang dapat gumawa ng paraan. Ama, ito ang una at huling pagkakataon na tatawagin kitang ganyan. Iputok mo na. Oras na para kumpirmahin kung totoo nga ang tungkol kay Mama. Kung nalinlang ka ng gunggong na yan, ikaw na ang baalang bumawi para sa akin at para kay Mama. At para sa lahat ng niloko niya, bigyan mo siya ng isang napakatinding suntok. Sa round na ito, ako naman ang magtataas ng pusta. Sasaluhin ko ang lahat para sa aking anak. Huwag. Ang trabaho ng isang komedyante ay sarilinin ang lungkot at ibigay ang ngiti sa mga manonood. Anak, patawad. At salamat din sa iyo dahil hinayaan mo ang iresponsableng amang tulad ko na makagawa ng pinakamabuting bagay para sa iyo bago matapos ang lahat. Anak, patawad. At gusto ko pa rin magpasalamat sa iyo dahil hinayaan mo ang iresponsableng amang tulad ko na sa huling pagkakataon ay makagawa ng isang bagay para sa iyo. Naku po, baka ito na ang lahat ng kamalasang nakatago sa katawan ni Morian. Nasabay-sabay na pinakawalan ngayon. Kaya naman, simula pa lang, wala na talaga tayong kawala. Manalo man tayo o matalo, papatayin pa rin tayo ng kamalasang ito. Binabati ko kayo sa paglampas sa pagsubok ng sohang kapalaran. At kung paano ninyo haharapin ang Kamala. Sang nakatadhana sa inyo, kailangan nating makatakas bago siya sumabog. Naharangan na ang daan pabalik. Gusto ba niyang pasanin ng mag-isa ang lahat ng sumpa? Maghiwalay na tayo. Ang saklap naman, muli na naman pumalpak sa pagsasalita si Zaimuzi. Talagang isa akong bigong aktor sa dulaan. Ang tungkulin ng isang aktor ay sarilinin ang pighati, at ibigay ang ngiti sa mga manonood. Hindi, Charlie. Ang kapangyarihan ba ng hari ng mga superhuman ay kaya na rin pumatay maging ng mga immortal na nilalang. Ang pagsubok ng sohang kapalaran ay nagtatapos sa kamatayan. Para sa mga immortal na nilalang, may tuturing din itong isang swerte. Hindi ba? Pero huwag kayong mag-alala, dahil hindi magtatagal at muli ninyong makakasama ang inyong mga lumang kaibigan. Bago ang lahat, Sa tingin ko kailangan muna nating pag-isipang mabuti kung ano ba talaga ang layunin ng ating pagpapatuloy. ang paghihiganti para kay Charlie, ang paghihiganti para kay Shunya, at para sa lahat ng mga pinaglaruan, at pinatay niya. Kailangan nating magpatuloy. Maligayang pagdating sa koridor ng mga kaluluwa. Dito nahihimlay. O mas tamang sabihin, nakakulong dito. Ang mga sugo ng lahat ng pagsubok. Magsisimula na ngayon ang pagsubok ng kaluluwa. Ang ating espesyal na panauhin. Ang pinuno na si Lilith ay makikinig sa panginginig ng inyong mga kaluluwa sa gitna ng sementeryo. Napasimple lang ng tuntunin. Pumunta kayo sa sinaunang dambana sa gitna ng sementeryo at palayain si Lilith. Ngunit mag-ingat kayo. Dito, walang haring mananatiling magpakailanman. Ito ang bawat scout ship ng mga mamamahayag na sumagip sa inyo. Puksain siya. Limitado lang ang epekto ng pisikal na atake. Kinokontrol nila ito gamit ang isang uri ng kakaibang enerhiya. May reaksyon nito sa interference ng enerhiya. Nakakainis na bagay. Maaaring maging epektibo ang matinding lamig.
Charlie, patawad, hindi kita nagawang protektahan. Kuya Chiro, hindi ba't sinabi mong dapat protektahan ng isang bayani ang lahat? Nagkamali ako. Masyado akong naging inosente. Ang hero handbook ko. Maaaring nagkamali ako simula pa lang. Isang kasinungalingang gawa-gawa lang ng hari ng mga superhuman. Pero doon sa bagong hunting ground, ipinaramdam mo sa akin na kung sasama ako sa iyo, baka nga talagang mailigtas natin si Seniorita. Pero, wala man lang akong nagawa. Patay na si Yuna. Pati ikaw at ang iyong ama. Pero patuloy ka pa ring sumusulong. Hindi mo pa kami sinusukuan lahat, di ba? Dalhin mo ang pangarap namin at patuloy na lumaban. Hindi mo kailangang maging hari ng mga superhuman. Gawin mo lang kung ano ang tingin mong tama. Iyan ang dapat gawin ng isang Kuya Chiro. Patawad, Charlie. Hindi ko natupad ang pangako ko. Pero ang sakripisyo mo, pati ang sakripisyo ni Yuna, ay hindi masasayang. Hay! Ipagpapatuloy ko ang pagsulong para sa inyo, hanggang sa mapabagsak ko ang Tarantadong yun. Kaya naman, tulungan muna natin ang kaibigan ko. Masusuri natin ang frequency para matukoy ang lokasyon ng target. Papa, Mama, Hayan, pinag-aaralan mo pa rin ba? Ang time machine na kumuha sa amin. mas gusto sana namin na gamitin mo ang talino mo para buuin ang hinaharap. Imbis na maging alipin ng nakaraang hindi mo na mababago. Pero, hindi ko kayang pabayaan na lang. Kung hindi lang dahil sa Victor Company. Kung hindi lang ako naging ganito kaina. Hindi kailanman maibabalik ng puot at obsesyon ang nakaraan. Mahal ka namin. Kaya naman, mas nais naming makita kang nabubuhay ng malaya, sa halip na maging bilanggo ng aming anino. Hindi, ina, ama. Hindi ko isinuko ang aking pananaliksik, ngunit ang aking pinag-aaralan ngayon ay hindi na lang tungkol sa pagnanais na ibalik ang kahapon. Nais kong gamitin ang lahat ng itinuro ninyo sa akin upang bumuo ng isang mas magandang bukas. Wicked, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ang digmaan ng mga sukdulang sandata. Ang orihinal nating pangarap ay tulungan ng mga tao na maging buo muli. Hindi ang mag-iwan ng mas marami pang sugat at kapansanan. Nangangarap ka. Walang halaga ang mga pangarap sa harap ng digmaan at sariling interes. Kapangyarihan lamang ang makakapaghari sa lahat. Maiintindihan mo rin ako sa huli. Hindi kailanman ako nanalo. Naliligaw lang ako. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang hinaharap ng kumpanya. Sa pag-asang maitatama mo ang aking mga pagkakamali. Hindi upang ipagpatuloy ang aking pagkaligaw. Pareho nating tinalikuran ang ating orihinal na layunin. Tumahimik ka, pagtataksil. Hindi ko lang tinalikuran ang layunin ng aking ama, o ang mga taong maaaring mamatay, dahil sa mga sandata ng kumpanya. Kundi tinalikuran ko rin ang sarili kong munting pangarap. Ang kaunting pag-asa na ang teknolohiya ay makakatulong sa sangkatauhan. Ang tanging solusyon ay kapangyarihan lamang. Nagkamali nga ba ako? Hindi, nagkakamali ka. Hawak ko ang ate mo. Oda, ang landas ng sekta ng Yinyu ay ang mapanatili ang balanse ng lahat ng bagay. Ang tunay na diwa ng pagiging ninja ay hindi ang pumatay, kundi ang magprotekta. Ang protektahan ng balanse, ang protektahan ng buhay, at ang protektahan ng mga bagay na karapat dapat ingatan. Oda, tandaan mo ang ating landas. Mabuhay ka, at ipagpatuloy mo ang ating pamana. Kawawang bata, ang iyong sekta ay nawasak dahil sa inyong mga lipas ng paniniwala. Sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng bagong lakas at bagong kabuluhan. Natukoy ang matinding emosyon at namumuong mga alaala. Isinasagawa ang malalim na paghihiwalay. Inilalapat ang protokol ng ganap na utos. Ang emosyon ay isang kahinaan. Kapag nabura ang mga ito, magiging perpektong sandata ka. Gaya ng inaasahan, hindi nga tuluyang mabubura ang emosyon. Ang sakit ng ganitong tunggalian. Ang huhubog sa isang mas matalas na tao. Ang gusto ko ay ang mismong obra maestrang nagpupumiglas sa pagitan ng pagkatao at pagpaslang. Patawad. Para sa misyon, pinatay ko ang iyong ate. Hindi ko na ito mababawi pa. Patawad sa inyong lahat. Hindi ko na protektahan ang ating sekta. Nagawa ko pa kayong kalimutan. Naalala ko na. Naalala ko na ang lahat. Hindi ako isang kwento, kundi ang huling ninja ng sektang Anino. Noong una, sinabi ni Ina na ang pagiging ninja ay tungkol sa pagtatanggol. At sinabi naman ni Guro na dapat nating ipagtanggol ang mga bagay na may halaga. Ngayon, gusto ko namang protektahan ang kanyang mga nabubuhay na kasamahan.
Gusto kong pigilan ang Overlord. Gusto kong maging tao muli. Nakita mo na ito, at nakayanan mo. Ang kaluluwa ng hari ay nakakulong sa matinding hangarin at panghihinayang. At ang mga nabubuhay ay nagdurusa rin dahil sa parehong emosyon. Pinili mong harapin ang nagsisising kaluluwa at gumawa ng bagong panunumpa. Mas kailangan ng lakas ng loob nito kaysa sa basta na lamang pagtakas o pagtalo sa kanila. Pinalaya mo ang bahagi ng kanilang mga huling hangarin. At pinalaya mo rin ang iyong sarili. Kayo ring lahat. Bagaman hindi pa kayo ganap na nagigising tulad niya, lahat naman kayo ay nasa landas ng pagharap sa inyong sariling mga pagsisisi. At nakagawa na kayo ng hakbang pasulong. Ang layunin ng pagsubok sa kaluluwa ay hindi upang talunin ako, kundi sa pamamagitan ng pagsubok na ito, ay matanto ninyo ang tunay na bigat ng inyong sariling kaluluwa. Kaya naman, tapos na ang pagsubok. Maaari na tayong magpatuloy. Sumunod sa alituntunin at maglakad patungo sa dambana, upang madama ang katotohanan ng inyong sariling kaluluwa. Sa gayon, maituturing ng tapos ang pagsubok na ito. Ngunit may isa akong pakiusap na hinihiling kong gawin ninyo. Ang aking minamahal ay namatay sa isang trahedya. Ang kakayahan ko ang pakikipag-ugnayan ng kaluluwa ay nagbibigay daan sa akin na maramdaman at pansamantalang may patawag ang mga dakilang hari. Walang humpay ko siyang hinanap sa pagnanais na makita siyang muli, kahit isang saglit lang. Kahit na ito ay maging isang anino o ilusyon lamang. Nahanap ako ng Haring Overlord. Nangako siya sa akin na kung pamumunuan ko ang pagsubok na ito para sa kanya, ay gagawa siya ng paraan upang tunay kong makasama muli ang aking minamahal at mahanap ang paraan para pabalaykan siya sa akin. Tulad ni Moliere, naniwala rin ako sa kasinungalingang iyon. At dito, ipinapatawag ko at pinatatahimik ang mga kaluluwang ito. Araw-araw, taon-taon, ngunit unti-unti kong napagtanto na ginagamit lang ng Haring Overlord ang aking kakayahan upang mangolekta ng natatanging enerhiya ng mga kaluluwa. Kailanman ay hindi niya tutuperin ang kanyang pangako. Marahil ay matagal nang matahimik na nakahimlay ang aking minamahal. O baka naman nakakulong sa isang dimensyong hindi ko kailanman mararating. Ang labis kong paghahangad ay naging isang piitan, at ako mismo ay unti-unting naging gapos na kumukulong sa mga kaluluwang ito. Nahanap mo ng muli ang iyong sarili, at nangako kang magpapatuloy sa buhay, habang ako. Napakalalim ng aking pangungulila, kaya hindi ko na kayang pakawalan ito o magpatuloy ng mag-isa. Ang pananatili ko rito sa libingan ng Overlord ay magdudulot lamang ng kawalan ng kapayapaan sa mas marami pang kaluluwa, at magpapanatili sa akin sa isang huwad na pag-asa habang buhay. Kaya naman, pakiusap, gamitin ninyo ang inyong lakas upang talunin ako. Sirain ninyo ang dambuhalang kapangyarihang ito, upang mawalan ng kontrol ang aking kakayahan, at tuluyang kumalat ang naipong enerhiya ng mga kaluluwa. Sa ganoon, mawawasak ang mga gapos na kumukulong sa sementeryong ito. Sa ganitong paraan, sa wakas ay makahahanap na ng tunay na kapayapaan ang mga kaluluwa. At ako, ay sa wakas ay mapapalaya na rin mula sa walang katapusang paghihintay at matinding pagsisisi. Salamat, salamat. Salamat po sa inyo. Napakagaling. Maligayang pagbabalik sa inyong lahat. Kumusta ang naging paglalakbay ninyo? Ay, tila nabawasan ng isa o dalawa ang ating mga kalahok. Sayang naman, hindi na sila makakasali sa susunod at pinakamahirap na bahagi. Binabati ko kayo sa pagpasa sa pagsubok ng kaluluwa. Bilang gantimpala, bawat isa sa inyo ay makakakuha ng isang pagkakataon sa pagsasaliksik ng datos. Gamitin ninyo ng mabuti ang pagkakataong ito. Dito nakakonekta ang ilang bahagi ng core data package ng sasakyang pangkalawakan. Naglalaman ito ng mga kapirasong katotohanan na maaaring ika-interes ng bawat isa sa inyo. Mga teknikal na blueprint o mga pahiwatig sa pagpasok at paglabas at iba pa. Mga bagay na posibleng hinahanap ninyo. Ngunit nasa inyo pa rin ang pagpapasya. Kung ano ang inyong sasaliksikin. Lahat ng iyon ay nakadepende sa inyo. Magsisimula ang susunod na pagsubok sa loob ng 10 minuto. At sa huli, muling lilipad ang sasakyan. Gamitin ninyong mabuti ang oras na ito, mga kalahok, dahil sa harap ng tunay na sarili at ng kaligtasan, ang mga mahal sa buhay, ay kadalasang isinasantabi. Dapat nating mahanap ang daan palabas, at wakasan ng lahat ng ito.
Ang mga lumang atraso ay maaari nating pag-usapan pagkatapos nito. Pero ngayon, kailangan muna nating makawala sa kulungang ito. Wala na ang mga yumao. Mas mahalaga ang mga nabubuhay at ang landas sa hinaharap. Buisit, ang sikretong ito tungkol sa aking ama na abot kamay ko na sana. Bakit ba palagi na lang tayong bumabawi kapag huli na ang lahat? Bakit hindi natin mapigilan ang pinsala bago pa ito mangyari? Kaysa maging pasibo at patuloy na bumawi sa mga pinsala, mas mabuting bigyan natin ang mga tao ng malakas na kapangyarihan, upang hindi kailanman mangyari ang anumang pinsala. Tayo ang gagawa ng pundasyon ng kapayapaan. Nagkamali ako. Hindi kapayapaan ang idinulot ng kapangyarihan, kundi mas malaking digmaan at mas matinding pang-aalipin. Itinuring kong tagapagligtas ang isang halimaw. Mek Odo, anak ko. Kung nakikita mo ito, huwag mong ulitin ang naging pagkakamali ko. Ang orihinal na layunin ng kumpanya ay ang mag-ayos at tumulong. May nahanap akong ilang mahihinang parte. Baka ang energy core ang maging susi, pero napakahigpit ng depensa nito. Naitandaan ko ang ilang ruta ng mga surveillance camera. Baka magamit natin to para umatake ng patago. O para makalusot ng hindi napapansin. Ang nahanap ko naman ay ilang butas sa lumang maintenance records ng spaceship. Pero mukhang walang gaanong silbi to. Victor, anong nakita mo? Wala kang pakialam. Sarili mo na lang ang intindihin mo. Mukhang hindi talaga matibay ang swerte kapag sinubukan na. Pero okay lang. Ang susunod na pagsubok, ang tutulong sa inyo na makagawa ng mas malinaw na desisyon. Ang patakaran sa huling pagsubok ay kung sino ang matitirang buhay sa isang iglap. HMM. Ganoon lang ka-simple. Huwag na huwag kayong gagalaw. Trap ito ng Overlord. Gusto niyang magpatayan tayo. Alam naman nating lahat yan. Pero may mas maganda ka bang paraan? Isusuko ba natin ang pagkakataon? At pagkatapos ay itatapon na lang tayo na parang basura. Inaanalisa ko ang istruktura ng harang at ang pinagmumulan ng enerhiya. Bigyan niyo muna ako ng konting oras. Magpatagal muna kayo para makahanap ako ng kahinaan. Napakagandang pagkakaisa naman ito. O baka hindi. Ibinigay ninyo ang inyong katapatan sa taong makasarili. At ngayon, tutuperin ko ang kanyang kahilingan. Mamatay tayong magkakasama. Victor, hinihigop niya ang mga nanomachine, nawawalan na siya ng kontrol. Ha, nagkakamali ka. Ang pagkakamali niya ay hindi naging lubos. Nagkamali siya dahil naging mahina pa rin ang kanyang hangarin. Ang mga mahihina lang ang kailangang gamutin at protektahan. Ang tunay na lakas ay ang ganap na pagkontrol. Ito ay ebolusyon, ang paglagpas sa kadena ng mortal na katawan. Tingnan mo kung gaano kaperpekto at kaepektibo ang kapangyarihang ito. Ang patakaran ay iisa na lamang ang dapat matira. Napakabuti, ngayon ay malinaw na. Kayong mga mababagal, na mga depektibong nilalang na nakakadena sa emosyon, kundi ang aking magiging daan patungo sa sukdulen. Ang iyong mga teknik, sa harap ng teknolohiya ng ganap na kapangyarihan. Ang kaliwang kamay ng kaliwang kamay. Zio Tian. Victor, hindi ko akalaing magagawa mo talaga to. Ang galit ay isang walang silbing emosyon. Huwag ka nang magdrama, harapin mo ang katotohanan. Mike, ang pinoprotektahan mo, at ang mga kasama mo, ay walang-walang laban sa harap ng pinalakas na kapangyarihang ito. Si Xiao Tian ang una, at kayo na ang susunod. Ang matitira lang ay ang pinakamalakas. Ito ang katotohanan ng sumpa. Victor, ang kapangyarihang nakikita mo ngayon, ay ang mismong bagay na ginawa mo sa Victor Company na itinayo ng henerasyon ng aking ama. Nang talikuran mo ang pagpapanumbalik, at piliin ang pag-armize, na labis na tinutulan ng aking ama. Sinabi niya na hindi iyon pagbibigay ng lakas sa tao, kundi paglikha ng mga halimaw, na sa huli ay lalamon din sa inyo. Manahimik ka, ano bang alam mo? Ang hanggal at walang muwang mong mga magulang, na kumapit sa lumang pangarap na maging tagapagligtas, habang nag-aaral ng mga walang silbing laruan ng oras, hanggang sa mamatay sila ng walang saysay at walang nakakaalam kung bakit. Ang mga pananaliksik nila, bukod sa pagbibigay sa aking ama, ng dahilan para iligpit ang mga nakaharang sa kanya. Ano pa ba ang naging halaga niyon? Halaga. Ang halaga nito ay, naniniwala sila hanggang sa huling hininga nila, na ang teknolohiya ay dapat gamitin para magpanumbalik at lumikha, hindi para mangagaw at mangwasak. Nakita nila ang kadilimang nakatago sa likod ng pagbabago ng kumpanya. Kaya sinubukan nilang gamitin ang teorya ng makina sa paglalakbay sa oras. Para maghanap ng iba pang paraan. Hindi para bumalik sa nakaraan at baguhin ang anuman, kundi para unawain ang pagdaloy ng oras, upang mahanap ang solusyon sa hinaharap na hihilom sa mga sugat at iiwas sa trahedya. Ito ang pinakamahalagang bagay na iniwan nila, na siyang pinagmulan ng aking isang pindot na teknolohiya sa nanocapsule.
Hindi ito isang plano para sa sandata, at hindi rin ito para sa pagnanasang pumatay, kundi kung paano gagamitin ang resonance ng enerhiya para patatagin ang sistema. Maaari itong gamitin upang ipanumbalik ang ekolohiya, ang gamutin ang mga sakit na wala ng lunas, o maging ang patatagin ang nagwawalang mga nanomachine sa iyong katawan, at ang iyong ama. Natakot siya sa kaalamang ito na hindi kayang gawing sandata, ngunit maaaring yumanig sa kanyang kapangyarihan at sa lahat ng kanyang binuo. Kaya naman, hinayaan niya ang mga mali sa datos. Hinayaan niya ang sagabal na naging sanhi ng pagsabog. Pinagtaksilan niya ang konsensya ng isang siyentipiko. At pinagtaksilan din niya ang orihinal na panunumpa ng kumpanya na tulungan ang mga may kapansanan. Hindi. Hindi ganyan yun. Hindi lang naging lubos ang determinasyon ni Ama. Napakagandang labanan. Sige pa, ipakita niyo sa akin kung mas malakas ba ang kadakilaan ng nakaraan. O ang bagong silang na bakal. Matatamis na salita, walang silbi ang tama o mali sa nakaraan. Ngayong hawak ko na ang kapangyarihan. Kapag pinuksa ko kayo, Makakamit ko ang sukdulang kapangyarihan. Iyan ang katotohanan. O ang iyong pagbagsak. Mag-ingat ka. Arg. Iabot mo ang microchip. Lintik, hindi sapat ang oras para ganap na mabuksan ang core. Ama, ina, tama kayo. Ang teknolohiya ay dapat lumikha ng kinabukasan. Mike. Salo, nandito ang lahat ng datos ng aking pananaliksik. Ito lang ang makakagulo sa mga nanomachine niya. Halika. Victor, ang nakababatang kapatid ni Yunsheng. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Kalahating tao, at kalahating makina ng pagpatay. Ito ba ang idinudulot sa iyo ng kapangyarihan? Isipin mo, ang orihinal na layunin ng kumpanya ay hindi ang magpasimula ng digmaan, kundi ang tulungan ng mga tao na maging buo muli. Sa pagkakataong ito, hindi ito para bumalik sa nakaraan, kundi para lumikha ng kinabukasan. Hindi ako nagkamali. Kapangyarihan, ebolusyon, ito ang tama. Ito ang tama. Manahimik kayong lahat. Victor. Naririnig mo ba? Ang mga tinig na binaliwala mo, ang tiwala ni Shona, ang pag-asa ni Charlie, ang hindi pagsuko ni Hanling, pati na ang huling pagsisisi ng ama mo. Iyan ang mga bagay na dapat talagang pinapangalagaan ng totoong kapangyarihan. Kalokohan. Ang kapangyarihan ay kapangyarihan, at ang pamunuan ng ebolusyon. Walang silbi ang mga mahihina. Heto na, magandang pagkakataon. Nakita mo ba yan? Kahit ang sarili mong kapangyarihan, hindi mo mapag-isa gamit ang sarili mong kalooban. Hard. Ah. Ah. Tapos na ang lahat, Victor. Hanggang dito na lang ang landas mo. Hard. Tapos na, Victor. Hanggang dito na lang ang landas mo. Kung ang pagsasanib ay nagdadala lamang ng sakit at kabiguan, edi mas mabuting lubos nating yakapin ang ebolusyon at iwasak ang bawat natitirang bahagi ng kahinaan. Arg. Arg. Huwag kang umasa.
Kailangan mong mahanap ang kahinaan, ang mga data ng AI. Sa pagkakataong ito, hindi para bumalik sa nakaraan, kundi para bumuo ng hinaharap. Hindi maalis ang virus sa mga data. May lumilitaw na maraming projection sa iisang space-time, hindi ko sila malak. Muling binubuo ng system, at panandali ang nililikha. Ang phantom space-time ng sarili niya mula sa nakalipas na ilang segundo. Tingnan mo, talagang nagawa ito ni Han Ying. Dito ba yun? Hindi sapat na sabihin ko lang ito. Victor, tingnan mo kung ano na ang naging hitsura mo. Hindi ito ebolusyon. Ginagawa mo lang ang sarili mong. Isang makinang walang ibang alam kundi ang hourglass. Nagsisisi ang iyong ama. Inakala kong ang buhay ko ang magpapatunay na nagkakamali ka. Ngayon, tingnan mo sa sarili mo ang kapangyarihang labis mong hinahangad. Ito ba talaga ang nais mong kahantungan ng sarili mo? Sagutin mo ako, Victor. Babala. Ang core data ay tinamaan ng hindi matukoy na pulse. May salungatan sa loika. Malfunction sa sistema. Xiao Tian, mabuti naman. Buhay ka pa. Xiao Tian, ibaba mo ang Shenling gun. Xiao Tian, ako ito. Xiao Tian, tingnan mo ako. Ako si Mike. Kababalik mo lang sa sarili mo. Nais mong maging tao muli, walang silbi, bata. Kapag tuluyang namatay ang Absolute Quality Protocol, maliban na lang kung wawasakin mo ang core niya. Kung hindi, lalaban siya para sa akin hanggang sa huli. Napaka-perpektong bituin. Binabantayan pa rin ni Master ang kanyang teritoryo kahit pagkatapos niyang magising. Subalit, nakatutuwa ang ganyang paninindigan mong hindi lumaban. Tingnan nga natin, kung hanggang kailan kayang tiisin ang paniniwala mo. Ang bugbugin ka ng sarili mong mga kasamahan. Xiao Tian, alam kong naririnig mo ako. Gusto ng ina mong mabuhay ka. Hindi para mabuhay bilang isang sandata. Nais mong maging tao muli. Nasa harapan mo lang ang landas na iyon. Iuuwi kita. Hindi para bumalik sa Shadow World, kundi para sa sarili mong malayang hinaharap. Nasa harapan mo lang ang landas na iyon. Iuuwi kita. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Kung ayaw ninyong ibigay ang susi sa pagpapanatili ng balanse. Kung ganoon, ang tinatawag ninyong balanse, wala na ring dahilan para umiral pa ito.
Xiao Tian, tandaan mo, halik ng espiritong alon. Hinding-hindi ako si Zuko. Ang pusong nagpoprotekta ang tunay na lakas. Kailangan mong mabuhay. Huwag mo nang alalahanin. Sandata ako. Dapat akong sumunod. Hindi, ako si Xiao Tian. Si Xiao Tian ng konstelasyon ng musika. Ina, ama. Kayong lahat, ako si Xiao Tian. Paanong nangyaring nalampasan ang protocol? Sa pilitang nagising ang programa, ipatupad agad ang pinal na kautusan sa pag-format. Haring Overlord, naalala ko na ang lahat. Ang aking sekta, ang aking pamilya, ang aking mga kasamahan, at ang lahat ng ginawa mo sa akin. Ngayon, oras na para sa huling pagtutuos. HMPH, isang asong kasalukuyang sinusubok sa apoy, at isang dagang sinwerte lang na makaligtas. Akala nyo ba dahil lang sa naalala ninyo ang ilang kaawa-awang alaala, ay kaya nyo na akong hominin, isang Diyos? Napakababaw ang lahat ng inyong pagpupumiglas, at lahat ng inyong sakripisyo, ay para lamang sa aking pinal at perpektong anyo, upang maging karagdagang sustansya para sa aking paglakas. Dahil ayaw sumunod ng aking mga pyesa, dudurugin ko kayong lahat. Mag-ingat ka. Nick. Sa wakas, naging isang sandata ka ring nakalaya lang sa kontrol. Ang magpakamatay, kasama ba yan sa mga batas mo bilang bayani? HMPH. Nakalimutan ko, ako naman talaga ang nag-imbento ng mga patakarang yan. Haring Overlord, inagaw mo ang lahat sa akin. At ngayon, gusto mo pa ring agawin ang huling kasamahan ko. Ngayong araw, gamit ang aking espada, sa ngalan ng huling tagapagmana ng bituin ng musika, sa galit ng lahat ng mga pumanaw na kaluluwang tinapakan mo, dugo ang ipambabayad mo sa mga utang mo. Dugo ang ipambabayad mo sa mga utang mo. Kahanga-hanga ang iyong tapang, binibining Pridor, o mas tamang sabihin, ang kamangmanga ni Yin Yudong. Pero alam mo naman siguro, na ang agwat nating dalawa ay parang bituin at alikabok. Ang lahat ng galit mo, ang lahat ng determinasyon mo, sa harap ko, ay parang dagdag lang sa katapusan nating ito, upang mas maging madrama ang trahedya natin. Tingnan mo, ito ang kapangyarihan ng isang Diyos, at ikaw, kasama ang nakatatawang paniniwala ng sekta mo, pati na ang halos patay na dagang iyan sa lupa, ay tuluyan ng maglalaho sa ilalim ng kanyang kaningningan. Diyos, isang nilalang na umaasa sa pagnanakaw, sa panloloko, at sa pagbago ng alaala para lang mapanatili ang sariling alamat. Isa ka lang aktor, may gana ka pang ang tawaging Diyos ang sarili mo. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko lang na isa kang mapagkunwaring aktor. Kapag hinubad mo na ang mariinggal mong anyo, ang tanging kakayahan mo lang naman talaga, ay ang magnakaw ng lakas ng iba. Isa ka lang namang nagpapakitang gilas sa harap ng telebisyon. Isang payaso na nagpapanggap na may misteryosong lakas. Wala ka namang silbi kung sa sarili mo lang. Tumahimik ka, anong alam mo? Ang malalakas ang naghahari, at ang pinakamahusay ang natitira. Ang lakas nila ay nararapat sa mas malakas at mas perpektong tulad ko. Ito ang batas ng sansinukob. Ako ang nagtapos sa digmaan, at nagdala ng kapayapaan. Kapayapaan, ikaw ang nagsimula ng digmaan, at nagpanggap ka pang tagapagligtas para lang tapusin ito. Para lang masipsip mo ang lakas ng mga namatay. Ang palabas na sino ang hari ng mga superhuman. Mula simula hanggang dulo ay binalak mo lang talaga. Isang malaking katayan at laro ng kamatayan para sa buong sansinukob. At paraan para salin ang mga may kapangyarihan. Nagpapanggap kang bayani. Gumagawa ka ng mga idolo. Para akitin ang mga may kakaibang potensyal sa buong sansinukob. Pati na ang mga nawawalan ng pag-asa. At pagkatapos, sa sinasabi mong pagsubok, ay sasalain mo ang may mga pinakamahusay na kakayahan. Para mani at makuha mo ang kapangyarihan nila. Kahit alam mo na ang lahat ng iyan, ano naman ang magagawa mo? Ang kasaysayan ay isinusulat ng mga nagwagi. Sa oras na maabsorb ako kayong lahat, walang sino man ang makakaalam ng katotohanan. Ako ang magiging tanging, walang hanggang Diyos. Halika, ang lahat ng aking pinahahalagahang tagumpay ay sasanib sa akin, upang buuin ang pinakahuling misteryo. Nakikita ninyo ba? Ito ang landas. Ito ang gintong bulaklak. Ngayon, kayong mga pinakanapag-iwanan. Ang pinakamagandang hangganan. Ingles ako.
Ha? Ang kahulugan ng pag-usbong ng Haitian sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Iyon ang pinakamasarap. Huwag, Xiao Tian. Bumagsak na ang lahat ng aking mga kasama. Ang lahat ng pag-asa ay naglaho na. Ngunit hindi sila tunay na nawala. Ang kanilang paniniwala, ang kanilang sakripisyo, ang kanilang lakas. Lahat ng ito ay naiwan dito. Naiwan dito sa puso ko. Sumusuko ka na ba sa paglaban? Isang matalinong desisyon, para man lang mabawasan ang iyong dusa. Sumusuko ka na ba sa paglaban? Isang matalinong desisyon, para man lang mabawasan ang iyong dusa. Ano ito? Nagpapanggap ka lang. Isa lamang yang pagtitipon ng mga kaluluwa ng mga namatay. Ang iyong mga prinsipyo bilang bayani, ang walang muwang mong buhay, at ang lahat ng iyong ipinaglalaban, ay bahagi lamang ng script na isinulat ko. Ako ang nagtulak sa iyo na maniwala sa mga bayani, at magtiwala sa iyong mga kasama, upang makarating ka rito at maging pinaka-perpektong alay ko ngayon. Ang lahat sa iyo ay maingat kong pinagplanuhan. Tama ka. Maaaring ang aking simula ay isa lamang kasinungalingan na gawa-gawa mo. Ngunit sina Jonathan, Haibin, at Xiang Chen. Pati na rin si Haring Levi, si Francisco Celes, si Mer Ian Lilis, at maging si Victor. Walang sino mang nagturo sa akin kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung ano ang karapat-dapat ipaglaban, at kung ano ang dapat ng wakasan. Sila ang sumulat ng simula ng kwentong ito, ngunit tayo ang magsusulat ng katapusan nito. At ngayon, ito na ang aking kwento. Gamit ang lakas na ibinigay sa akin ng aking mga kasama, wawasakin ko ang huwad mong alamat, isang malaking kahibangan. Kahit anong pampalubag loob o mabulaklak mong salita, hindi mo mababago ang katotohanan. Ikaw, Mike, nakatayo ka rito ngayon at taglay ang kapangyarihang iyan. Pero sa totoo lang, ano ba ang pagkakaiba nating dalawa? Hindi ba't kinuha mo rin ang lakas ng mga taong iyon? At tinapakan ng kanilang mga bangkay para lang makarating sa harap ko? Tingnan mo ang liwanag na bumabalot sa'yo. Kailanman ba ay naging tunay na sa'yo yan, ang kalayaan? Isa ka ring maninila, tulad ko. Aminin mo na, sa huli, tayong dalawa ay produkto lamang ng malupit na batas ng unibersong ito, kung saan ang malakas ang nangingibabaw, at kapangyarihan ng tanging batas. AEYT. Hindi, kami ang magiging tunay na. Iba siya sa iyo. Inabsorbo mo sila para lang lamunin at angkinin ang lakas nila, at gawin silang bahagi ng sarili mo. Pero siya, taglay niya ang kalooban nating lahat. Ang sakripisyo ng lahat ay hindi para lumikha ng isa pang makapangyarihang hari, kundi para wakasan ka na siyang pinagmulan ng lahat ng kasamaan. Paano nangyari to? Hindi ba't nakuha ko na ang inyong lakas? Dapat pa nga kitang pasalamatan dahil inalis mo ito para sa akin. Ang tanikala na hindi naman talaga sa akin. Sa tingin nyo ba ay mapapatay nyo ako ng ganoon lang? Mike, ngayon na. Hindi, Xiao Tian. Ito na ang tanging pagkakataon natin. Hindi, Xiao Tian. May iba pa namang paraan. Wala na tayong oras. Wala na akong sapat na oras. Sige na, gawin mo na. Isa kang traitor. Hindi mo magagawa yan. Napakaganda ng mga bituin sa langit, katulad noong ipinakita sa akin ni tatay noong bata pa ako. Nanalo ba tayo? Nanalo tayo. Nawala na ang hari ng mga superhuman. Mabuti naman. Tiyak na masaya rin ang lahat. Dalhin mo ako, para makita ang mundo ng mga tao. Babala, nagkaproblema ang core. Magkakadurog-durog ang spaceship sa loob ng 10 segundo. Babala, critical ang sira sa core. Magkakadurog-durog ang spaceship sa loob ng 10 segundo.
Sino ang hari ng mga superhuman? Siya ang hari ng mga superhuman. Welcome sa panonood ng pinakasikat na superhuman variety show ngayon. Sino ang hari ng mga superhuman?